Before we start, so we will pray. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing sa umaga na ito, Father God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na maitaas, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa privilege, Father God, na gamitin mo ako, Panginoon, to speak your words, Father God, na iparating ang mensahe mo, Father God, sa pagbibigay, Panginoon, kung paano mo kami inibig, Father God, at paano naman kami umibig sa iyo, Father God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang tanging mangusap sa bawat isa. Alam po namin, Panginoon, ay ikaw laging nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, upang ipaalala kung gaano mo kami binibless, Panginoon. In Jesus' mighty name, pray. Amen. No, sabi nga po sa salita dito, no, kung makita po natin yung pagbibigay ni Cain at ni Abel, no, ano ba yung attitude kung paano tayo nagbibigay sa Panginoon? No? Ako, sa akin po, sa experience ko rin dati, no, mahirap din, no, kasi bakit? No, pero sa pagbibigay po kasi, no, minsan parang puro na lang ako nagbibigay, di ba? Hindi naman ako nakaka-receive. Sabi nga nung sa nanay ko, no, napakadami nating lupa diyan na pwede yung pagtamnan. O, di ba? Na pwede magtanim ng mga gulay. Di ba? Example lang natin, no? Ang sabi ng nanay ko, ang dami lang kumukuha lang diyan, di ba? Na marami nanghihingi. Sabi ko, mas masarap yung nagbibigay kaysa yung tayo yung nanghihingi. Di ba? Di ba? Yun po yung isang napakasarap. Di ba? Kagaya po natin, no? Bilang mga tao na nilalang ng Diyos, di ba? Na inibig ng Diyos. Marami na po sa ating binigay ang Diyos. Amen? No? Yung araw-araw na binibigay sa atin na bagong buhay. Amen? Ay yung mga trabaho natin, binigay ng Diyos yan. No? Sabi nga po dito, no, sa Genesis 4, 3-4, no? Isang araw naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya, no? So, sa ani ni Cain. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos. Ang pinakamagandang bahagi. Natutuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. No? Kung mapapansin po natin, bakit kay Abel lang siya natutuwa? No? Di ba? Kasi kung mapapansin po natin, kung babasahin po natin yung dalawang story, no, na pinili lang ni Abel, ay ni Cain yung, kumbaga yung parang tira-tira lang, di ba? Yung sobra-sobra, no? Pero kung makikita po natin yung paghandog ni Abel, no, pinili niya yung pinaka-the best, yung pinakamaganda, no? At mayroong kagalakan sa puso niya, no? So yun po yung nais ng Panginoon sa atin, yung pagbibigay po ng mayroong yung kagalakan, di ba? Yung special. Hindi yung lukot, di ba? Sabi nga nung pastor namin dati, kung alin yung mga naghihiwa-hiwalay na, yun pa yung binibigay sa Lord, di ba? So makita po natin, kagaya po sa pagsamba natin sa Panginoon, di ba? Di ba? Hindi naman po yung pagbibigay lang ang inaano ng Panginoon. Kung ano ba yung ino-offer mo sa Kanya, kagaya po yung time natin, di ba? Kagaya po yung nasa online, di ba? Binigyan mo siya ng time, no? Kasi alam po natin, ang Diyos po, kahit saan man tayo naroroon, ang presensya niya nandyan, kasama natin. No? Sabi nga, 2 or 3 gathers, and gather in my name, no? I am there, no? Kasama natin, no? Kaya nga pag may mga mabibigat tayong problema, the way na nagpipray tayo, pagkatapos natin magpray, di ba? Alam na natin, no? Ando doon na yung pakiramdam natin na kasama yung kasagutan ng Diyos, no? Sabi po dito, no, sa pagbibigay ng Panginoon, no, sa may 2 Corinthians 9, no, 7-8. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-atubili at hindi sa pilitang dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen? Kasi baka mamaya kung nagbibigay ka, nakasimangot ka naman, di ba? So actually, no, sa pagbibigay, no, marami po sa atin, no, na minsan parang lagi na lang tayo nagbibigay, di ba, sawang. Lalo na pag OFW ka, di ba? Ang expected nung nasa Pilipinas, ang yaman-yaman mo. Pag hindi ka nakapagbigay, parang ang damot-damot mo na, mayabang ka na, di ba? Naging mataas ka na. So, praise God, no? So, hindi man natin, pero yung pagbibigay natin sa Panginoon, di ba? Dapat nagagalak tayo, dapat excited tayo. Amen? Di ba? Di ba, yun nga yung sabi ng Panginoon, ginagagalak ka ng Panginoon, no? Di ba? Yung nagbibigay ng, hindi ka napipilitan. Actually, marami po talaga na sa ganitong pagbibigay, no? Kahit ako man dati, no? Marami din akong di ba? Hirap,
Di ba? Parang pang ano ko natin, di ba? Pang gastos ko na, pambili pa ng Shopee, di ba? So, ganyan, no? Pero sabi nga dito sa 8, no? At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Amen? So, yun pala yung nais ng Panginoon sa atin, no? Dahil lamor tayo na nagbibigay sa Panginoon o nagbibigay sa mga sa bawat pag-ibigay natin, di ba? Makikita po natin yung puso natin, Yun nga yung sinasabing nga, pag boksingero ka, di ba? Wala nang lalabas dyan, wala na rin papasok. Pero kung open ka na nagbibigay, ang Panginoon padadaluyin dyan, kagaya na sinasabi sa Malakay 3:10, no? So, yan po, tayo po ay magbigay, no, sa Panginoon.